una sa lahat. Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials pati yung mga appointed public officials. Kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa corruption, tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ng 2025. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Panoorin na lang natin sila sa kanilang zarzuela. Corruption, tapos flood control lang. Ang daming projects sa gobyerno, hindi lang flood. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Marangyang pamumuhay, pagpe-flex ng yaman ng makaanak ng ilang politiko naglutangan matapos ipag-utos si Pangulong Marcos na i-lifestyle check ang mga nasa pamahalaan. Imbestigasyon sa korupsyon hamon ni VP Sara sa Administrasyong Marcos, isiwalat din ang mga dami ng mga tiwaling opisyal. At friends pa rin, Mayor Benji Magalong at Congressman Richard Gomez nagyakapan matapos magpatutsadahan. Pinuputak din ng batikos ang ilang kaanak ng mga politiko dahil sa mga post nila online na nagpapakita ng maluhong pamumuhay. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, gaano karangya itong lifestyle nila? Jiggy, matapos ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na busisiin ang yaman ng mga government official, nauna nang i-lifestyle check ng mga netizen ang mga kaanak ng ilang politiko. Kabilang na dyan ang nag-flex ng biyahe na naka-private jet at yung pagbabakasyon sa iba't ibang bansa. May nakapansin din ng mga mamahaling gamit gaya ng relo at bag ng isa pang politiko na milyong-milyong piso ang halaga. Meron namang isang anak ng mayor umano na bongga ang birthday party habang binabaha ang constituents o mismong bayan o lungsod ng ama na kanyang pinamumunuan. Jiggy, sinubukan natin kunin ng pahayag itong mga sinasabing kaanak ng mga politiko na nag-viral online pero karamihan sa kanila ay tila nag-deactivate na o nag-private ng mga social media account. Jiggy. Itong mga kaanak na ito ay meron ba silang pananagutan din? Humingi tayo ng opinyon sa isang grupo o organisasyon nagsusulong ng transparency at accountability sa gobyerno ayon sa Youth Watchdog Movement na GoodGov.ph. Ito, Jiggy, babasahin ko lang sa iyo. May pananagutan, hindi lang ang mga lingkod ng bayan, kundi maging ang kanilang mga pamilya. Narito, pakinggan natin. Sabi nga po, di ba, sa Republic Act number 6713 or also known as the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, no, na they are not indulged in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Nakalulungkot isipin na nakikita po natin na yung mga kababayan natin naghihirap. Nakikita natin, no, na maraming mga anak or kamag-anak ng mga politiko yung pinaglalantakan yung mga luho nila sa social media na talagang nakaagaw ng atensyon sa publiko. At Gio, may tugon na ba yung mga opisyal ng pamahalaan sa utos ng Pangulo na i-lifestyle check sila? Unang-una na kumasa sa hamon dyan, Jiggy, ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Secretary Manuel Bunoan ay bumuo na sila ng Anti-Corruption Task Force na mag-iimbestiga sa lifestyle ng mga opisyal ng ahensya. Jiggy, bago yan, kung matatandaan natin, ay may mga tauhan na ang DPWH na nadawit o nasuspende matapos nga madawit sa mga maanumalyang flood control projects. Narito pakinggan natin ang pahayag naman ng Secretary Bunoan. Welcome naman po. Lahat po ng involved, may technical member, may legal member from the legal service, from other bureaus. We would welcome po yung third party. Nandiyan naman po yung Commission on Audit. Yung ibang mga ahensya, kakasaba sila sa lifestyle check?
Bukod nga sa DPWH ay sumang-ayon din sa lifestyle check maging yung mga kalihim ng Department of Budget and Management, Department of Transportation at Department of Information and Communications Technology. Nakausap natin yung mga kalihim ng mga ahensya ng gobyerno sa kanilang inspeksyon sa isang flood control project sa Pasay. Narito din, Jiggy, pakinggan din natin. We are open and we welcome the yung lifestyle check. We will cooperate. It's the right thing to do. Tama yun. For the entire government. I think it's very important. Wala ka nang pwede itago eh. So lahat lang naman yan pwede na makita sa social media. Jiggy, suportado rin ni Senate President Chis Escudero ang lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Giit niya, public servants must at all times be accountable and modest o simple dapat ang pamumuhay. Jiggy. Yan ang ulat ni Gio Robles live mula sa TV5 Media Center. Pabor si Vice President Sara Duterte sa utos na lifestyle check ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng gobyerno. Pero dapat daw mas lawakan at laliman pa ito. Nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, ano pa ang sinabi ni VP Sara? Jiggy, ayon nga kay Vice President Sara Duterte, hindi lang dapat mga elected officials ang isailalim sa lifestyle check. Dapat din daw isama yung mga itinalaga ng Pangulo sa gobyerno. Sinabi yan ni VP Sara nang makapanayam siya ng media habang nasa The Hague, Netherlands, kasama ang kanyang mga kapatid para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi lang daw dapat Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN ang sisilipin. Narito ang pahayag ng bise. Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa SALN. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. Ayon kay VP Sara, ayon na niyang magbigay ng advice sa administrasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayaw ko magbigay ng libreng advice sa administrasyon. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Corruption, tapos flood control lang. Ang daming projects sa gobyerno, hindi lang flood control. Dagdag pa ng bise, kaduda-duda ang imbestigasyong ginawa ng administrasyon. Hindi na raw bago ang korupsyon dahil kahit pa noong kalihim pa siya ng DepEd ay nabanggit na niya ang ganitong kalakaran. Pero wala raw pumansin sa kanya. Ito ang sinabi ni Bise. 2024, last year, nagsabi na ako sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives pero walang nag-react. Kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa corruption, tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ang 2025. Sagot naman ng isang mambabatas, dapat magpakita ng ebidensya ang bise. Narito ang pahayag ni Manila 6th District Congressman Benny Abante. Hindi naman pwedeng bigla ka magsasalita in a general term, no? Na wala ka namang puputos ng mga ebidensya. Let Congress investigate and review it. Sa ngayon, nasa The Hague pa rin ang magkakapatid na Duterte. Masaya raw ang dating Pangulo na makita silang magkakasama. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Bril Montalvo mula sa Davao del Sur. Ganap ng naging bagyong binabantayang low pressure area sa West Philippine Sea. Tinawag itong Bagyong Jacinto. Pulitong namataan 480 kilometers kanluran ng QB Point, Subic Bay sa May Zambales. Bagamat malayo sa lupa, magpapaulan nito sa ilang lugar, partikular sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon kasama ang Nueva Vizcaya at Quirino. Pinalalakas din ito ang hanging habagat ng may iral sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Asahan ng malawakang pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Sa forecast track ng Pag-asa, inaasang lalabas ng PAR ang Bagyong Jacinto mamayang gabi. Pero habang nasa karagatan, posible itong lumakas pa at maging isang tropical storm bago tumama sa Vietnam.
Susunod, Pangulong Bongbong Marcos hinamon ng isang kongresista na maunang sumalang sa lifestyle check. At Pinay tennis sensation Alex Ayala mag-uwi pa rin ng limpak-limpak na premyo kahit natalo sa US Open. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Payag ang ilang kongresista na sumailalim sa lifestyle check na pinagutos si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi ng isa sa kanila, dapat ang Pangulo ang mauna. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, sino-sino ang mga pumayag sa lifestyle check? Yes, Jiggy, isa nga si House Committee on Public Accounts Chairman Terry Ridon sa mga sang-ayon dito nga sa lifestyle check sa mga government officials. Pero ayon sa kanya, hindi lang dapat ehekutibo, kundi pati mga miyembro ng Kongreso. Gayun na rin sa judiciary, dapat itong ipatupad. Aniya nga ay wala naman daw problema kung ipapa-lifestyle check silang mga kongresista. Pakinggan natin itong pahayag ni Bicol Sur Party List Representative Terry Ridon. Pero talagang mga expectations on all government officials, on all government employees, na talagang pong dapat we should be able to lead and live modest lives. So I think very important po yun na hindi lang ho mag-target, for example, on DPWH, but on each and every agency and on each and every political branch of government. Jiggy, ayon naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ay dapat si Pangulong Bongbong Marcos ang maunang sumalang sa lifestyle check. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Tino. So again, ang hamon natin kay Pangulong Marcos ay pangunahan niya ang lifestyle checks sa sarili niya at sa kanyang pamilya. Kailangan din pati ang cabinet ni Pangulong Marcos ay masama ron. Marian, ilang araw na lang ay gugulong na investigasyon ng Kamara sa manumalyang ng flood control projects. Anong unahing busisiin sa pagdinig? Yes, Jiggy, ayon nga mismo kay House Infracom Chairman Terry Ridon ay una nilang bubusisiin itong mga ghost at substandard projects na nauna na ngang ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Bulacan. At sa September 2, sa susunod na Martes ay gugulong na nga yung unang araw ng kanilang pagdinig. At ayon nga kay Chairman Ridon ay ilan nga doon sa mga imbestigahan nila, syempre bukod sa DPWH, lahat po ng mga kontratista na involved dito nga sa mga manumalyang flood control projects ay gayon din yung iba't ibang ahensya na may kinalaman doon sa pag-aaproba ng mga kontrata. Ayon pa kay Ridon ay plano rin nilang bisitahin ng mga kongresista itong mga site ng mga flood control projects. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa TV5 Media Center. Nagkaayos na sina Leyte Representative Richard Gomez at Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos silang magpatutsadahan. Sa litratong binahagi ni Magalong, makikitang nagyakapan sila ni Gomez. Kalakip nito ang caption na despite the noise and accusations, true friendships remain. Matatanda ang nagpasaring si Gomez sa isang nagmamalinis naman ng mayor. Kinwestiyon ni Gomez ang pag-atake raw ng alkaldeng ito sa mga kongresista. Wala mang pinangalanan si Gomez, naniniwala si Magalong na siya ang pinariringgan nito dahil sa mga nakaraan niyang pahayag tungkol sa katiwalian. Pero paglilinaw ni Magalong, hindi niya sinabi na ang lahat ng kongresista ay tiwali. Susunod, San Mateo LGU pumalag na gawin silang tambakan ng basura ng iba pang mga lungsod. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Problema ngayon kung saan itatambak ang basura ng ilang lungsod sa Metro Manila kasunod ng pagsasara ng Navotas landfill. May pwede sana pagtambakan sa San Mateo Rizal pero ang lokal na pamahalaan umaalma. Nangunguna sa balita si Mon Gualdes. Mon, gaano ba kalala itong problema sa basura? Jiggy, kakambal na nga ng problema sa baha ang problema sa basura ng Maynila. Personal na ininspeksyon ni Manila Mayor Isko Moreno at MMDA Chairman Romando Artes ang ginawang paglilinis sa mga imbornal sa may bahagi ng Padre Faura Street at Taft Avenue. Bahagi raw ito ng Bayanes Estero Program ng pamahalaan. Mga solid materials, floating
everywhere will end up in the city of Manila because at the end of the day kami sasalok ng tubig. So hindi ito magiging solusyon sa masasabi natin wala nang baha next week kung umulan o tomorrow. But it will ease, to cushion the level of water. Aabot sa 2,000 toneladang basura ang nahahakot sa Maynila kada araw. Ang problema ngayon kung saan ito itatambak kasunod ng pagsasara ng Navotas Landfill. Isa sa mga tinignan ay ang New San Mateo Sanitary Landfill dito sa Rizal. Pero pumalag ang lokal na pamahalaan ng San Mateo na ilipat sa kanila ang basura mula sa Maynila at 4 pang lungsod sa NCR. Sa isang pahayag, nagulat nga raw si San Mateo Rizal Mayor Omi Rivera sa akbang na ito. Wala raw kasi naging konsultasyon o paunang abiso man lamang sa kanila. Sa kanila raw pagkakaintindi, itinayo noon ang landfill sa kanilang bayan bilang alternatibong tambakan lamang sakali na mahinto ang operasyon ng landfill sa may Montalban o Rodriguez. Katunayan, hindi raw ito nakadisenyo na tanggapin ang malalaking volume ng basura mula sa malalaking lungsod mula sa Metro Manila. Pero sabi ng MMDA, nagkausap na raw sila ni Mayor Rivera tungkol dito. It's within the capacity po noong San Mateo landfill, yung additional volume po na dadali namin doon. But operational na yan since 2011. Opo. So, may ECC yan, approve yan ng DNR, ng provincial government. Jiggy, nilinaw naman ng Manila LGU na hindi maaantala ang paghahakot ng mga basura kada araw. Yan ay lalo't, sabi ni Moreno, nakatakdado dalhin ng mga basura sa tinatawag na transfer station. Mula rito, kukunin yan ng mga hauling truck at na magdadala na dito sa New San Mateo Sanitary Landfill dito nga sa Rizal. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez mula sa San Mateo, Rizal. Suspendido ng 70 araw si dating CIDG Chief Romeo Macapas kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Inanunsyo yan ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan. Ang suspensyon ay kaugnay sa reklamong sinimpa ni Ella Kim Patidongan, kapatid ng whistleblower na si Julie Patidongan o alias Totoy. Git ng complainant, tinangkang ilihis ni Macapas ang investigasyon para idin sila sa pagkawala ng mga sabongero. Paglilinaw naman ng NAPOLCOM, hindi nangangahulugang may kasalanan si Macapas. Sinuspindi lang siya para hindi niya maimpluwensyahan ang gumugulong na investigasyon. Para sa nangungunang balita sa sports, makakasama natin ang kapatid nating si Denise Tan. Denise? Bigong makaabante sa US Open si Pinay tennis sensation Alex Ayala matapos matalo sa second round. Na-sweep si Ayala ng pambato ng Spain na si Cristina Buxa. Nag-take advantage si Cristina sa 21 unforced errors ni Alex. Sa kabila niyan, maganda pa rin ang naging performance ni Alex sa tournament. Siya ang kauna-unahang Pilipinong nanalo sa Grand Slam main draw singles match sa Open era. Expected ding tumaas ang ranking niya sa Women's Tennis Association matapos ma-upset ang 14th seed ng tournament na si Clara Tauson. May uuwi rin siyang $154,000 o nasa 8.7 million pesos. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.